Working student ako since mag-second year college ako. Fourth year na ako ngayon. Onti na lang, gagraduate na. Ako na nagpapaaral sa sarili ko ever since nag-start ako mag-work. Paiba-iba oras ng trabaho ko pero graveyard shift nung may naranasan ako. Hindi sa trabaho kundi papunta pa lang. Sa Montalban kasi ako nakatira. Kasiglahan to be exact. May time talaga sa amin na wala kang masasakyan lalo na pag madaling araw na kaya kailangan ko mag-tricycle papunta sa tinatawag naming bayan. Para dun ako sumakay ng jeep o FX paluwas ng latex. Medyo probinsya kasi sa amin eh. Madamo yung paligid tapos madilim. May part na tumpok yung bahay, may part naman na walang bahay. Yung tricycle sa amin napakamahal. Kapag nagpa-special ka, 60 pesos. Kaya dun ako sumasakay sa tricycle na punuan. 10 piso kada tao yung singil sa amin. 3 sa loob tapos pipilitin pang itatlo yung back ride. Nung gabing yun, ako nauna sumakay sa tricycle. Sabi ko sa driver, "Kuya, bayan po ah." Tumango siya, tas sumakay na ako sa back ride. Sa likod ako sumasakay pag madaling araw kasi na-imagine ko na baka mga kidnapper yung mga makakasabay ko. At least makakatalon kagad ako. Ang tagal namin dun. Inabot na kami ng kalahating oras pero wala pa ding sumasakay. Iritang-irata na nga ako eh. Kasi baka malita ko eh. Gustuin ko mang lumipat sa tricycle, wala din namang dumadaan. Nagtataka nga ako pati pedicab wala din nung oras na yun. Samantalang pag ibang araw meron naman. May mga tao naman pero di sila sumasakay. Nakatingin lang sila sa akin. Biglang umandar yung tricycle tapos suminto sa tapat ng mag-asawa ng mukhang nag-aantay ng masasakyan. Sabi ni Manong, "Kuya, te, bayan po." Hindi siya pinapansin ng dalawa tapos nakatingin lang sila sa akin. Tinakpan pa nung babae yung mukha nung sanggol na hawak niya nung tiningnan ko yun. Umandar uli yung tricycle tapos suminto naman sa tapat ng babaeng mukhang papasok din sa trabaho. Langya, tumingin sa akin sabay nagtatakbo. Umandar uli si kuya tapos tinitingnan ko siya sa salamin. Nakakap siya tapos ang dilim ng mukha niya. Kinilabutan ako pero binaliwala ko na lang. Kailangan ko pumasok eh. Paakyat na kami sa may mataas na part. Merong tahuna dun sa taas na yun. Yung dingding sa labas nun, gawa sa salamin kaya makikita mo yung reflection mo. Habang paakyat kami, huminto almost halfway yung tricycle kaya pinadyak uli ni Manong. May mga dumadaan ng tricycle nun sa opposite side. Bigla ba namang humaharurot? Biniro ko si Manong. "Kuya, mukhang malas ko sa'yo ah. Wala nga sumasakay tapos napatayan ka pa ng makina." Tumawa lang siya. Kakilakilabot yung boses niya. Tapos, ayun, umandar na yung tricycle. Napapikit ako saglit. Pagdilat ko, nasa tapat na kami ng tahuna. Parang nakita ko yung sarili ko na nakaupo ng nakalutang lang. Tapos, kinusot ko yung mata ko pero pagdilat ko, nakalagpas na kami. Kaya di ko ma-confirm kung totoo nga yun. Di ko pinansin, sabi ko, bahala na, andito na ako eh. Iniisip ko, dala lang na yung puyat ko. Napadaan kami sa tapat ng mga aso tapos yung mga aso, tahol lang tahol, na para bang natatakot. Nung nasa tagumpay na kami, huminto na naman yung tricycle. Sa tapat ng dalawang lalaki, sabi niya, "Boss, bayan po." Pero di siya pinansin ng dalawa tapos nakatingin sa akin na nanlalaki yung mga mata. Umandar na yung tricycle ulit. Sabi ko, "Ba't parang takot sa akin?" Sabi ni Manong, "Baka sa akin." Tapos lumingon siya. Dahan-dahang na-reveal yung mukha niyang duguan. Napaatras ako tapos nung tatalo na ako, napansin kong anino ko lang yung nasa sahig. Walang anino ng driver o kahit nung tricycle man lang. Tumatawa ng tumatawa yung driver tapos kumakanta siya ng, "Bayan po, bayan po, bayan po." Habang umaharurot at tumatalsik sa mukha ko yung mga dugo galing sa bunganga niya. Hindi ako makagalaw mula sa kinaupuan ko. Sumisigaw na ako, "Kuya! Kuya! Parang hawa mo na! Ibaba mo na ako! Parang hawa mo na!" Uminto siya tapos lumingon sa akin na nakangisi. Sabay sabi, "Bayan po! Bayan po! Bayan po!" Tapos sumarurot kami uli. Parang ang haba-haba na ng kalsada kahit hindi naman. Harurot yung takbo pero ang tagal namin makarating sa dulo. Umaharurot lang siya tapos iyak ako ng iyak. Nung bandang nasa forest lawn na kami, bigla ako nakagalaw. Kaya tumalo na ako kahit sementeryo yung part na yun. Nagpagulong-gulong ako ng nakahiga, pababa dun sa damuhan. Nung tatayo na sana ako, biglang may sumigaw, "Hoy! Bayad mo!" Paglingon ko si Manong driver. Tumatawa at kumakanta ng, "Bayan po, bayan po, bayan po."
Pinilit ko bumangon at tumakbo. Pero hinahabol ako ni Manong sakay ng tricycle niya. Hoy! Bayad mo! Sigaw niya. Binato ko lahat ng gamit ko sa kanya. O yan, sa'yo na lahat! Takbo ako ng takbo pero hindi ako gumagalaw. Parang napakahaba ng kalsada. Hindi ako makarating ng crossing. Paglingon ko sa likod ko, si Manong andun pa din, humaharurot at sumisigaw, Bayad mo! Sabi ko, wala na akong mabibigay sa'yo. Nasa'yo na lahat. Sabi niya, di ko kailangan yun. Ang bayad ay buhay mo. Lalo akong tumakbo. Di ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas na tumakbo ng ganun kabilis. Nakarating ako sa crossing pero walang katao-tao. Madaling araw, ang dilim ng paligid. Nakakita ko nang di ko alam kung ano yun. Basta may drawing si Papa Jesus. Kumatok ako. Tao po! Tao po! Tao po! Pasukin niyo po ako, parang awan niyo na. Nakikita kong palapit na yung tricycle kaya lalo ko nilakasan yung sigaw ko. Parang maawa niyo na po, papasukin niyo po ako. Tao po! Tao po! Buti na lang, bago makalapit sa akin yung driver, may lumabas na para pagbuksan ako. Kaso pagangat niya sa akin, nangaya siya yung driver na nakadamit na pambabae lang, kumakanta na naman. Tao po! Tao po! Tao po! Tumakbo ako papunta sa tulay. Hinabol nila akong dalawa. Sabay sila kumakanta ng tao po at bayan po. Nung nasa gitna na ako ng tulay, naabutan nila ako at tinila yung pa ako. Doon na ako nawala ng malay. Pagising ko, nasa office ako. Hinigising ako ng manager namin. Sabi niya, Hoy, oras ng trabaho, natutulog ka. Sabi ko, sorry po. Ngumisi siya, sabay kumanta ng, Sorry po, sorry po, sorry po. Tapos pagtingin ko sa paa ko, may bakat ng kamay tapos nagsisigaw ako. Lumapit sa akin lahat ng office mates ko at pinakalma ako at nawala na ako ng malay. Simula nun, hindi na nawala yung bakat ng kamay ko sa paa. At simula nun, hindi ko na dinudugtungan ng po yung mga sinasabi ko. Alam ko hindi ako nanaginip. Damang-dama ko lahat. At lalong-lalo na hindi ako addict. Onti na lang sana mapapagraduate ko na sarili ko pero simula nun, hindi na muna ako nagtrabaho. Pasensya, sobrang haba. Salamat sa pagbabasa. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.